Nangyari ito sa isang simpleng umaga na inakala kong magiging payapa lang, ngunit nagbago ang lahat sa isang iglap. Hello, ako si Luningning, 27 anyos, isang simpleng babae mula sa bayan ng San Pedro, Laguna. Hindi ako mahilig sa dagat, ang ideya ng pagkakalog ng bangka sa gitna ng alon ay palaging nagpaparamdam sa akin ng pagkabalisa. Ngunit noong Sabado ng umaga na iyon, may kakaibang enerhiya na bumalot sa akin, parang may nakatakdang mangyari, isang pagbabago na hindi ko inaasahan. Ilang linggo na akong nakikinig sa kwento ng asawa kong si Carlo tungkol sa isang mahabang plano nilang paglilibang kasama ang kanyang ama, si Mang Isko, na kamakailan lang lumipat sa amin mula sa probinsya matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa. Si Mang Isko ay isang matipuno at maasahang lalaki, kilala sa kanyang mapanuring mga mata at nakakaakit ng ngiti. Palaging mabait sa akin si Mang Isko, ngunit sa mga huling araw ay may kakaibang pakiramdam akong unti-unting sumisingit sa pagitan namin, isang bagyong lihim na hindi ko maintindihan. Nang dumating kami sa pantalan ng bay, ang araw ay naglalagablab na. Si Carlo ay parang bata na sabik sumakay sa bangka at maingat na inihanda ang lahat. Ako naman ay nanatiling tahimik, nakamasid lang sa paligid. Nakita ko si Mang Isko na dahan-dahang lumapit, suot ang puting polo at maong na shorts, kumikislap ang kanyang mga mata sa sikat ng araw. Nang mapansin niya ako, ngumiti siya ng maihalong init at sinabing, "Luningning, ang ganda mo ngayong araw." Napangiti ako habang pinipilit itago ang kaba sa dibdib. "Salamat, Mang Isko. Mukhang maayos rin kayo para sa isang matanda na tulad ninyo," biro ko habang ang puso ko ay kumakalabog ng mabilis. Sumakay kami sa bangka at nagsimulang maglayag sa baybayin ng Laguna de Bay. Si Carlo ay masigasig sa paghawak ng timon, habang ako ay humiga sa reclining chair, pinipilit ang sarili kong kumalma. Umupo si Mang Isko sa isang tabi, tila nagre-relax, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon sa akin, isang tingin na mahirap ipaliwanag. Pagkalipas ng isang oras, inihinto ni Carlo ang bangka sa isang tahimik na bahagi ng lawa para lumangoy. Agad siyang sumisid, iniwan akong mag-isa kay Mang Isko. Dahan-dahan siyang lumapit na may hawak na bote ng alak. "Tara, mag-toast tayo," bungad niya na may misteryosong ngiti. Tinanggap ko ang alok habang pinipilit unawain ang pag-aalimpuyong nararamdaman ko. Nang nagtagpo ang aming mga daliri sa pagkapit ng baso, isang kilabot ang dumaan sa katawan ko. "Para saan ang toast natin?" tanong ko ng bahagya ang boses. "Para sa kagandahan ng mga hindi inaasahang bagay," sagot niya, ang tingin ay tila naghukay sa pinakaloob ko. Nagtagay kami, ngunit hindi ko maiwasang titigan siya. May kakaibang magnetismo siya na nagpapalutang ng aking hininga. Sinubukan kong sirain ang katahimikan, masaya si Carlo ngayon, ano? Ngunit ang tinig ko ay naglalaman ng lihim na pagkasabik. "Tama ka. Masaya nga siya," sagot ni Mang Isko nang hindi titigilan ang pagtingin sa akin. "Pero masaya rin akong nandito tayo, Luningning." Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Napayuko ako, ngunit lumapit siya ng bahagya. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa balat ko. "Mang Isko," bulong ko nang hindi ko alam ang sasabihin. Bago ako makasagot, marahang hinawakan niya ang aking braso. Ang haplos niya ay parang kuryente. "Huwag kang magsalita," bulong niya. "Itago natin ito bilang ating lihim." Para sa araw na iyon, ang kanyang mga salita ay isang hindi mapigilang paanyaya. Lumapit ako at sa isang sandali ng kahangalan, hinalikan ko siya. Ang halik ay matindi, nagdulot ng mga alon ng damdamin na sumabog sa puso ko habang naghiwalay kami. Tumingin ako sa malawak na lawa. Si Carlo ay nasa ilalim pa rin ng tubig, walang kamalay-malay sa nangyari. Nililingon ko si Mang Isko, ngunit tinakpan niya ang kanyang mga labi gamit ang isang daliri. "Hindi pa ngayon, Luningning. May oras pa tayo." Ang kanyang ngiti ay nagpapakilos sa aking mga kalamnan. Ano kaya ang susunod na kabanata ng lihim na ito? Minsan, ang isang simpleng plano para sa isang masayang araw ay nagiging simula ng isang bagyong hindi mo inaasahan, at iyon ang nangyari sa amin. Ako si Luningning, 27 anyos, taga San Pedro, Laguna. Sa kabila ng aking takot sa dagat, pumayag akong sumama sa bangka ni Carlo, ang aking asawa, at sa kanyang ama, si Mang Isko. Para kay Carlo, matagal na niyang pinapangarap ang araw na ito, isang pagkakataon na magbonding ang tatlo namin sa gitna ng kalmado at asul na tubig ng lawa.
Ngunit sa likod ng ngiti at saya, may mga lihim akong unti-unting nadarama, mga damdaming hindi ko maintindihan na nagsisimulang mag-ugat sa puso ko. Nung araw na iyon, habang si Carlo ay abala sa pag-aayos ng bangka, ako naman ay tahimik na nanonood. Nakasuot ako ng isang simpleng puting blusa at maong na shorts, ang aking buhok ay maluwag at bahagyang kulot sa hangin. Hindi ako komportable sa ganitong mga lakad, pero gusto kong mapasaya si Carlo. Si Mang Isko naman ay nakaputing polo at shorts, na tila ba isang lalaki sa kanyang pinakamahusay na anyo, malinis, maayos, at maihawig ng misteryo sa mga mata. Habang lumalayo ang bangka sa pampang, sumiklab ang araw sa aming mga balat, at unti-unting lumalim ang asul ng tubig sa ilalim namin. Si Carlo ay masigasig sa paghawak ng timon, tila ba siya ang hari ng lawa. Ako naman ay nakahiga sa likod ng bangka, sinusubukang pakalmahin ang mga pangamba sa dibdib. Si Mang Isko ay umupo sa gilid, tahimik ngunit may kakaibang titig sa akin, tila ba may tinatagong lihim na gustong ipahiwati. Pagkalipas ng halos isang oras, nagpa siya si Carlo na magpahinga at lumangoy sa isang liblib na bahagi ng lawa. Agad siyang sumisid sa malamig na tubig habang iniwan kami ni Mang Isko sa bangka. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, may hawak na bote ng alak. Tara, mag-toast tayo, ang malumanay niyang paanyaya, may halong misteryo sa kanyang ngiti. Tinanggap ko ang baso, bagamat nanginginig ang mga kamay ko sa kakaibang sensasyon. Nang magtagpo ang aming mga daliri habang iniabot niya ang baso, tila may kuryenteng dumaloy mula sa kanyang kamay hanggang sa akin. Para saan ang toast? Tanong ko, na para bang nagbabadya ng isang lihim. Para sa kagandahan ng mga hindi inaasahang pangyayari, sagot niya, ang mga mata ay nakatuon sa akin ng matindi, na para bang nais niyang basahin ang aking kaluluwa. Nagtagay kami at habang ginagawa ito, hindi ko maiwasang titigan siya. Ang mga mata ni Mang Isko ay may kakaibang alindog, na para bang may isang magnetikong puwersa na humihila sa akin palapit sa kanya. Ang aking puso ay kumakalabog ng mabilis, at ang hangin sa paligid ay tila humupa. Sinubukan kong sirain ang katahimikan. Masaya si Carlo ngayon, ang sabi ko, bagamat ang aking tinig ay nanginginig. Masaya siya, sagot ni Mang Isko, hindi tinatanggal ang tingin sa akin. Pero masaya rin ako na narito tayo, Luningning. Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na tumama sa aking isipan. Napailing ako at tiningnan ang malawak na lawa habang siya ay dahan-dahang lumapit. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa aking balat nang marahan niya akong hinawakan sa braso. Huwag kang magsalita, bulong niya. Itago natin ito bilang isang lihim. Sa sandaling iyon, hindi ko na mapigilan ang sarili kong lumapit sa kanya. Sa isang iglap, ang aming mga labi ay nagtagpo, isang halik na puno ng damdamin at kasabikan na nagdulot ng isang bagyong emosyon sa akin. Pagkatapos ng halik, nagtagal ang aming mga mata sa isa't isa. Si Carlo ay nasa ilalim pa rin ng tubig, wala pang ideya sa nangyari. Nililingon ko si Mang Isko, ngunit nilapitan niya ako at tinakpan ang kanyang mga labi gamit ang isang daliri, isang tahimik na babala na hindi pa panahon. Hindi pa ngayon, Luningning. May oras pa tayo, bulong niya habang ang kanyang ngiti ay nagdudulot ng kilabot sa aking buong katawan. Sa kabila ng saya at ngiti ni Carlo, ang puso ko ay naglalakbay sa isang bagyong hindi ko inaasahan. Anong mangyayari sa araw na ito? Anong mga lihim ang hahantong sa amin sa isang landas na hindi na muling matatakasan? Hindi ko inakala na ang simpleng paglalakbay na ito ay magiging simula ng isang lihim na magpapabago sa takbo ng buhay ko. Ako si Luningning, 27 anyos, mula sa bayan ng San Pedro, Laguna. Hanggang noon, ang buhay ko ay simple, may asawa akong si Carlo, isang masipag at maasahang lalaki, at isang ama na si Mang Isko, na kamakailan lang ay lumipat sa amin mula sa probinsya. Ngunit sa paglipas ng mga oras sa bangka sa lawa, unti-unti kong naramdaman na may kakaibang puwersa na gumagala sa pagitan namin ni Mang Isko. Isang puwersa na hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang bigat nito sa dibdib ko. Habang naglalayag kami, napansin ko ang pagbabago sa kilos ni Mang Isko. Sa kabila ng kanyang mahinahong panlabas, may mga sandali na ang kanyang mga mata ay tila sumisilip sa akin ng mailihim na kahulugan. Hindi ko alam kung ito ba ay bunga ng aking imahinasyon o totoong may nangyayari. Ngunit nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang halik na nagdulot ng apoy sa aking puso. Bago pa man kami sumabak sa araw na iyon, si Carlo ay abala sa pag-aayos ng mga gamit sa bangka.
Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at bermuda shorts. Ang ngiti niya ay nagpapakita ng kasiyahan sa araw na ito. Ako naman ay nakasuot ng light floral dress na bahagyang sumasayaw sa hangin, at ang aking mga paa ay nakasuot ng simpleng tsinelas. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag, tila ba sinusuportahan ang aming paglalakbay. Sa paglayag sa lawa, unti-unting lumalim ang aking pag-iisip. Bakit nga ba ako nararamdaman ang kakaibang tensyon? Bakit hindi ko maiwasang titigan si Mang Isko sa mga sandaling iyon? Ang kanyang presensya ay parang isang magnet na hindi ko kayang pagtanggihan. Nang si Carlo ay sumisid upang magpalamig, ang mundo ko ay nag-iba. Nasa bangka lang kami ni Mang Isko, at sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang kanyang mainit na kamay na humawak sa akin, ay nagdulot ng kilabot sa aking balat. Ang kanyang mga salita ay isang paanyaya na hindi ko na kayang tanggihan. Nalaman kong ang lihim na ito ay hindi lamang basta pagkakamali, ito ay isang bagay na maaaring magwasak sa lahat ng aking pinanghahawakan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng aking puso na nais pa rin ang sandaling iyon, ang halik na iyon. Pagkatapos ng aming lihim na sandali, bumalik si Carlo mula sa tubig, nagdadala ng ngiti at saya. Ngunit sa loob ko, ang mundo ay nagulo. Ang mga lihim na ito ay nagsimulang bumigat sa aking mga balikat, at alam kong hindi na ito magiging madali. Ang araw na ito, na inakala kong magiging payapa, ay naging simula ng isang labirint ng damdamin at pagsubok. Habang kami ay naglayag pabalik, naramdaman ko ang malamig na hangin na dahan-dahang pumapasok sa aking balat, na parang paalala ng mga naganap. Ang mga alon ng lawa ay tila nagdadala ng mga tanong, ano ang magiging kinabukasan namin? Paano ko haharapin ang mga lihim na ito na bumabalot sa aming pamilya? Ang bawat sagot ay tila nakatago sa likod ng asul at malawak na tubig. Ang araw ay patuloy na lumalalim habang papalapit kami sa Pampang. Ang timbang ng aking tinatagong lihim ay parang isang bato na unti-unting lumulubog sa aking dibdib. Sa likod ng ngiti ni Carlo, alam kong may isang kwento na hindi niya alam, isang kwento na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko inakala na ang isang simpleng paglalakbay sa lawa ay magiging simula ng isang lihim na magpapabago sa lahat ng aking mundo. Ako si Luningning, 27 anyos, mula sa bayan ng San Pedro, Laguna. Sa araw na iyon, kasama ko ang aking asawa na si Carlo at ang kanyang ama na si Mang Isko. Si Carlo ay masigla at puno ng saya, habang si Mang Isko, na kamakailan lang lumipat sa amin, ay tila may dalang mabigat na lihim. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano nangyari ang lahat, ngunit ang mga pangyayari sa bangka ay nag-iwan ng matinding bakas sa aking puso. Mula pa nang umalis kami sa Pampang, ramdam ko na ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang araw ay mainit at ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aking balat. Nakasuot ako ng isang magaan at malambot na damit na may bulaklak na disenyo, na tila ba sumasalamin sa kalikasan sa paligid. Ang mga paa ko ay nasa simple at komportableng tsinelas. Si Carlo ay abala sa pag-aayos ng timon at kagamitan, habang si Mang Isko ay tahimik na nakaupo sa tabi, tila nagmamasid sa akin. Habang naglalayag kami sa lawa, napansin kong madalas tumingin si Mang Isko sa akin nang may kakaibang tingin, may halo itong init at pagnanasa na hindi ko inaasahan mula sa isang ama. Ang kanyang mga mata ay tila nagkukubli ng isang lihim na nais niyang ipahayag. Hindi ko maiwasang mapansin ito at unti-unting nahulog ang aking puso sa kanyang mga titig. Pagkatapos ng halos isang oras, inihinto ni Carlo ang bangka sa isang tahimik na bahagi ng lawa para magpalamig sa tubig. Dali-dali siyang sumisid, iniwan akong mag-isa kasama si Mang Isko. Dahan-dahang lumapit siya, may dalang bote ng alak sa kamay. Tara, mag-toast tayo, ang paanyaya niya na may halong misteryo at init sa ngiti. Tinanggap ko ang baso, bagamat nanginginig ang aking mga kamay sa kakaibang sensasyon. Nang nagtagpo ang aming mga daliri habang iniabot niya ang baso, isang kuryenteng dumaloy mula sa kanyang kamay hanggang sa akin. Para saan ang toast? Tanong ko ng bahagya ang boses. Para sa kagandahan ng mga hindi inaasahang pangyayari, sagot niya, ang mga mata ay nakatuon sa akin ng matindi, na para bang nais niyang basahin ang aking kaluluwa. Nagtagay kami at habang ginagawa ito, hindi ko maiwasang titigan siya. Ang mga mata ni Mang Isko ay may kakaibang alindog, na para bang may isang magnetikong puwersa na humihila sa akin palapit sa kanya. Ang aking puso ay kumakalabog ng mabilis, at ang hangin sa paligid ay tila humupa. Sinubukan kong sirain ang katahimikan.
Masaya si Carlo ngayon, ang sabi ko, bagamat ang aking tinig ay nanginginig. Masaya siya, sagot ni Mang Isko, hindi tinatanggal ang tingin sa akin. Pero masaya rin ako na narito tayo, Luningning. Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na tumama sa aking isipan. Napailing ako at tiningnan ang malawak na lawa habang siya ay dahan-dahang lumapit. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa aking balat nang marahan niya akong hinawakan sa braso. Huwag kang magsalita, bulong niya. Itago natin ito bilang isang lihim. Sa sandaling iyon, hindi ko na mapigilan ang sarili kong lumapit sa kanya. Sa isang iglap, ang aming mga labi ay nagtagpo, isang halik na puno ng damdamin at kasabikan na nagdulot ng isang bagyong emosyon sa akin. Pagkatapos ng halik, nagtagal ang aming mga mata sa isa't isa. Si Carlo ay nasa ilalim pa rin ng tubig, wala pang ideya sa nangyari. Nililingon ko si Mang Isko, ngunit nilapitan niya ako at tinakpan ang kanyang mga labi gamit ang isang daliri, isang tahimik na babala na hindi pa panahon. Hindi pa ngayon, Luningning. May oras pa tayo, bulong niya habang ang kanyang ngiti ay nagdudulot ng kilabot sa aking buong katawan. Sa kabila ng saya at ngiti ni Carlo, ang puso ko ay naglalakbay sa isang bagyong hindi ko inaasahan. Anong mangyayari sa araw na ito? Anong mga lihim ang hahantong sa amin sa isang landas na hindi na muling matatakasan? Hindi ko inakala na ang isang simpleng paglalakbay sa lawa ay magiging simula ng isang lihim na magpapabago sa lahat ng aking mundo. Ako si Luningning, 27 anyos, mula sa bayan ng San Pedro, Laguna. Sa araw na iyon, kasama ko ang aking asawa na si Carlo at ang kanyang ama na si Mang Isko. Si Carlo ay masigla at puno ng saya, habang si Mang Isko, na kamakailan lang lumipat sa amin, ay tila may dalang mabigat na lihim. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano nangyari ang lahat, ngunit ang mga pangyayari sa bangka ay nag-iwan ng matinding bakas sa aking puso. Mula pa nang umalis kami sa Pampang, ramdam ko na ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang araw ay mainit at ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aking balat. Nakasuot ako ng isang magaan at malambot na damit na may bulaklak na disenyo, na tila ba sumasalamin sa kalikasan sa paligid. Ang mga paa ko ay nasa simple at komportableng tsinelas. Si Carlo ay abala sa pag-aayos ng timon at kagamitan, habang si Mang Isko ay tahimik na nakaupo sa tabi, tila nagmamasid sa akin. Habang naglalayag kami sa lawa, napansin kong madalas tumingin si Mang Isko sa akin nang may kakaibang tingin. May halo itong init at pagnanasa na hindi ko inaasahan mula sa isang ama. Ang kanyang mga mata ay tila nagkukubli ng isang lihim na nais niyang ipahayag. Hindi ko maiwasang mapansin ito at unti-unting nahulog ang aking puso sa kanyang mga titig. Pagkatapos ng halos isang oras, inihinto ni Carlo ang bangka sa isang tahimik na bahagi ng lawa para magpalamig sa tubig. Dali-dali siyang sumisid, iniwan akong mag-isa kasama si Mang Isko. Dahan-dahang lumapit siya, may dalang bote ng alak sa kamay. Tara, mag-toast tayo, ang paanyaya niya na may halong misteryo at init sa ngiti. Tinanggap ko ang baso, bagamat nanginginig ang aking mga kamay sa kakaibang sensasyon. Nang nagtagpo ang aming mga daliri habang iniabot niya ang baso, isang kuryenteng dumaloy mula sa kanyang kamay hanggang sa akin. Para saan ang toast? Tanong ko ng bahagya ang boses. Para sa kagandahan ng mga hindi inaasahang pangyayari, sagot niya, ang mga mata ay nakatuon sa akin ng matindi, na para bang nais niyang basahin ang aking kaluluwa. Nagtagay kami at habang ginagawa ito, hindi ko maiwasang titigan siya. Ang mga mata ni Mang Isko ay may kakaibang alindog, na para bang may isang magnetikong puwersa na humihila sa akin palapit sa kanya. Ang aking puso ay kumakalabog ng mabilis, at ang hangin sa paligid ay tila humupa. Sinubukan kong sirain ang katahimikan. Masaya si Carlo ngayon, ang sabi ko, bagamat ang aking tinig ay nanginginig. Masaya siya, sagot ni Mang Isko, hindi tinatanggal ang tingin sa akin. Pero masaya rin ako na narito tayo, Luningning. Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na tumama sa aking isipan. Napailing ako at tiningnan ang malawak na lawa habang siya ay dahan-dahang lumapit. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa aking balat nang marahan niya akong hinawakan sa braso. Huwag kang magsalita, bulong niya. Itago natin ito bilang isang lihim. Sa sandaling iyon, hindi ko na mapigilan ang sarili kong lumapit sa kanya. Sa isang iglap, ang aming mga labi ay nagtagpo, isang halik na puno ng damdamin at kasabikan na nagdulot ng isang bagyong emosyon sa akin.
Pagkatapos ng halik, nagtagal ang aming mga mata sa isa't isa. Si Carlo ay nasa ilalim pa rin ng tubig, wala pang ideya sa nangyari. Nililingon ko si Mang Isko, ngunit nilapitan niya ako at tinakpan ang kanyang mga labi gamit ang isang daliri, isang tahimik na babala na hindi pa panahon. Hindi pa ngayon, Luningning. May oras pa tayo, bulong niya habang ang kanyang ngiti ay nagdudulot ng kilabot sa aking buong katawan. Sa kabila ng saya at ngiti ni Carlo, ang puso ko ay naglalakbay sa isang bagyong hindi ko inaasahan. Anong mangyayari sa araw na ito? Anong mga lihim ang hahantong sa amin sa isang landas na hindi na muling matatakasan? Hindi ko pa rin malilimutan ang araw na iyon, isang araw na para sa iba ay isang simpleng lakad lang sa lawa, pero para sa akin, ito ang simula ng isang bagyong bumalot sa puso at isipan ko. Ako si Luningning, 27 anyos, mula sa San Pedro, Laguna. Kasama ko noon ang aking asawa na si Carlo at ang kanyang ama na si Mang Isko. Hindi ko akalain na ang isang simpleng outing ay magiging daan para matuklasan ko ang mga bagay na hindi ko gustong malaman, mga lihim na magpapabago sa buhay namin magpakailanman. Pagkatapos ng aming lihim na halik sa gitna ng lawa, ang mundo ko ay tila nag-iba. Ramdam ko ang matinding tensyon sa pagitan namin ni Mang Isko, isang tensyon na halos mahawakan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilan ang pag-iisip kung paano ko haharapin ang nangyari. Ang puso ko ay naglalaban-laban sa pagitan ng guilt at ng kakaibang kilig na dala ng sandaling iyon. Hindi ko maintindihan kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon, ngunit alam ko na hindi ito basta-basta mawawala. Habang si Carlo ay naglalaro pa rin sa tubig, masayang sumisid at lumalangoy, ako naman ay nanatiling nakahiga sa bangka, sinusubukang pakalmahin ang aking naguguluhang emosyon. Nakatingin ako sa malawak na lawa, ang mga alon ay dahan-dahang humahaplos sa bangka. Ngunit ang puso ko ay tila naglalakbay sa isang bagyong hindi ko kontrolado. Ang mga mata ni Mang Isko ay patuloy na nakatuon sa akin, puno ng mga hindi nasasabi. Naisip ko kung paano ito matatapos. Paano ko mapapanatili ang lihim na ito habang patuloy na nakikita si Carlo na walang malay sa nangyari? Paano ko mapapanatili ang pagkakaibigan at respeto sa pagitan namin habang ang bawat sandali ay nagiging mabigat sa aking dibdib? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa akin, nagdudulot ng panibagong alon ng pagkabalisa. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang boses ni Mang Isko, malumanay ngunit puno ng lalim. Luningning, huwag kang mag-alala. Hindi tayo dapat magmadali. May panahon para sa lahat ng bagay. Ang kanyang mga salita ay parang himig na nagpapakalma sa aking naguguluhang puso, pero kasabay nito, lalo ko ring naramdaman ang bigat ng aming sitwasyon. Napagtanto ko na ang araw na iyon ay hindi lang basta isang paglalakbay sa lawa. Ito ay simula ng isang lihim na magpapabago sa lahat, sa aking buhay, sa buhay ni Carlo, at sa relasyon namin ng kanyang ama. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng landas na ito, ngunit isang bagay ang malinaw, wala na akong makikita pang dati sa akin pagkatapos ng araw na iyon. Walang sinuman ang handa sa pagharap sa isang lihim na biglang sumabog sa kanilang mundo, ako rin hindi. Ako si Luningning, 27 anyos, mula sa bayan ng San Pedro, Laguna. Ang araw na iyon ay nag-iba ng lahat sa isang hindi inaasahang paraan. Sa gitna ng katahimikan ng lawa, habang si Carlo ay masayang lumalangoy, unti-unting sumiklab ang isang lihim na apoy sa pagitan ko at ni Mang Isko. Ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang aming lihim na halik, naisip ko na sana ay doon na nagtatapos ang lahat, isang pagkakamali na mapapatawad at malilimutan. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Ang bawat sandali ay tila nagiging mas komplikado, mas mabigat. Ramdam ko ang pagtingin ni Mang Isko na puno ng pagnanasa at lihim. Hindi ko maalis sa isip ko ang init ng kanyang haplos, ang lalim ng kanyang mga mata na parang naghudyat ng isang panganib na hindi ko lubos maunawaan. Isang gabing habang kami ay naglalakad pa uwi mula sa isang maliit na kainan sa tabi ng lawa, bigla niyang hinawakan ang aking kamay ng mahigpit. Luningning, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ito basta pagkakamali. Isa itong bagay na gusto ko, bulong niya na maihalong pag-aalinlangan at tapang. Napakabigat ng mga salitang iyon na para bang sinimulan niya ang isang digmaan sa puso ko. Hindi ko alam kung paano tutugon. Ang puso ko ay nagsasabi ng kihuwag, ngunit may tinig sa loob ko na nais pakinggan ang kanyang mga salita. Sa bawat paglapit niya, nararamdaman ko ang tensyon na parang apoy na unti-unting sumisiklab sa aking dibdib.
Ang pagitan namin ay pumupuno ng mga hindi nasasabi ng mga tanong at pagdududa. Ngunit bago pa man kami tuluyang malunod sa gulo ng damdamin, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating, isang tawag mula kay Carlo. Luningning, nandito na si Carlo. Ano bang nangyayari? Ang sabi ni Mang Isko nang may kaba sa tinig. Ang presensya ni Carlo ay parang malamig na hangin na nagpalamig sa apoy na unti-unting sumisiklab sa pagitan namin. Pilit kong tinakpan ang aking puso na naghahanap ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Alam kong kailangan kong magdesisyon sa pagitan ng katapatan sa aking asawa at sa lihim na damdamin na unti-unting kumakain sa akin. Ang bawat sandali ay nagiging isang labanan sa pagitan ng tama at mali ng pag-ibig at pagtataksil. Sa likod ng bawat ngiti ni Carlo, ramdam ko ang bigat ng hindi pa nasasabi, ang tensyon ng isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng aming pinagsamahan. Ngunit ano nga ba ang tamang gawin kapag ang puso ay nahahati sa dalawang mundo? Anong landas ang pipiliin ko sa gitna ng unos na ito? Hindi ko inakala na ang araw na ito ay magiging isang labanan ng puso, isipan at hangganan ng katapatan. Ako si Luningning, 27 anyos, mula sa San Pedro, Laguna. Matapos ang mga sandaling puno ng tensyon sa lawa, nagsimula na ang tunay na pagsubok. Ang lihim na halik namin ni Mang Isko ay unti-unting lumalawak sa pagitan namin, nagiging isang apoy na mahirap kontrolin. Ngunit ang pagpasok ni Carlo sa kwento ay nagdulot ng isang malakas na alon na nag-alis ng aking kalmadong estado. Nang tumawag si Carlo, biglang nagbago ang buong atmosphere. Napilitang itago ni Mang Isko ang kanyang mga damdamin, at ako naman ay nahirapang ipaliwanag ang anumang nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na maikakaila ang tensyon na unti-unting sumisiksik sa aming mga puso. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Mang Isko sa likod ng bahay, nilabas niya ang lahat ng kanyang nadarama. Luningning, hindi ko kayang itago pa ito. Ang bawat sandali kasama ka ay nagiging isang pagsubok sa akin. Alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko, sabi niya nang may pag-aalinlangan at sakit sa mata. Ang mga salitang iyon ay parang palaso sa aking puso, dumudurog sa akin sa loob. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Ang puso ko ay nagsasabi ng kihuwag, ngunit ang damdamin ko ay naglalaban-laban. Sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng kanyang mga kamay, ang panginginig ng aking katawan, at ang sigaw ng aking kaluluwa na naghahanap ng katotohanan. Ngunit bago pa man kami tuluyang malunod sa gulo ng damdamin, narinig namin ang mga yabag ni Carlo sa likod ng bahay. Ano ang nangyayari dito? Ang tanong niya, puno ng pagkalito at sakit. Ang kanyang presensya ay parang kidlat na nagdilim sa aming mundo. Hindi na namin maitago pa ang totoo. Ang mga titig, ang mga salita, at ang mga lihim ay nagbuklod sa isang matinding sagupaan. Si Carlo ay napuno ng galit at pagkabigo, habang kami ay nagtatangka na ipaliwanag ang hindi maipaliwanag. Sa gitna ng unos, napagtanto ko na ang buhay ko ay nakataya. Ang bawat desisyon ay may kaakibat na kaparusahan. Ang lihim namin ni Mang Isko ay hindi na basta lihim, ito ay isang sumpa na maaaring sirain ang aming pamilya. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng katapatan? Paano ko haharapin ang sugatang puso ng taong pinakamamahal ko? At higit sa lahat, paano ko mapapawi ang apoy ng lihim na ito bago tuluyang masunog ang lahat? Hindi ko maintindihan kung paano isang simpleng paglalakbay ay naging isang unos na halos wasakin ang lahat ng aking tinatangi. Ako si Luningning, 27 anyos, mula sa San Pedro, Laguna. Sa loob ng mahabang oras, ang aming maliit na mundo, ang pamilya naming tatlo, ay unti-unting nagiging isang gulo ng emosyon, lihim at pagtataksil. Ang bawat salita, bawat titig, ay may dalang bigat na tila gustong wasakin ang aming mga puso. Nang malaman ni Carlo ang katotohanan, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa galit at pagkabigo. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko sa kanyang mga titig, parang ako ang naging dahilan ng pagbagsak ng lahat. Ang aming paglalakbay sa lawa ay nagbukas ng pinto sa isang madilim na mundo, isang mundo na puno ng kasinungalingan at pagdududa. Sa gitna ng bagyong iyon, si Mang Isko ay nanatiling tahimik, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang konsensya. Ang mga salita niya ay mabigat, puno ng pagsisisi, ngunit hindi sapat upang maibalik ang tiwala na nawasak. Luningning, hindi ko sinasadya ang lahat ng ito, sabi niya nang mailuha sa mata, pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga salitang iyon.
Ang puso ko ay naguguluhan, ang isipan ko ay tila gumuho sa bigat ng katotohanan. Sa aking isipan, tumatakbo ang mga tanong, paano kami makakabangon mula sa pagkawasak na ito? Paano ko mapapatawad ang sarili ko? At higit sa lahat, paano kami magtatagumpay sa kabila ng mga sugat na aming natamo? Ang bawat araw ay tila isang labanan, isang pagsubok ng tibay ng aming mga puso. Ang mga alaala ng araw na iyon ay paulit-ulit na bumabalik, ang init ng halik, ang mga titig na puno ng lihim, at ang mga pangakong binitiwan sa dilim ng gabi. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang malinaw, ang buhay ay patuloy, at kami ay kailangang magdesisyon kung paano haharapin ang bukang liwayway ng bagong umaga. Isang umagang puno ng pag-asa, o isang araw na magwawakas sa lahat ng aming minahal. Paano kaya kami makakatagpo ng liwanag sa gitna ng dilim? At higit sa lahat, anong magiging kapalaran ng aming tatlong puso na ngayon ay naglalaban sa isang lihim? Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok ng Laguna, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na bumabalot sa akin. Ako si Luningning, 27 anyos, mula sa San Pedro. Ang lihim na aming pinagsaluhan ni Mang Isko ay nagdulot ng isang unos na halos wasakin ang lahat ng aking mundo, ang aking pamilya, ang aking pag-ibig kay Carlo, at ang aking sariling pagkatao. Sa bawat sandali, ramdam ko ang bigat ng kasinungalingan na unti-unting bumabalot sa aming buhay. Pagkatapos ng matinding pag-uusap, napagtanto naming tatlo na wala nang pwedeng itago pa. Ang katotohanan ay lumutang, at ang bawat isa sa amin ay kailangang harapin ang mga sugat na dulot nito. Si Carlo, na dati puno ng tiwala at pagmamahal, ay ngayon ay naglalakad sa pagitan ng galit at pagkabigo. Ako, si Luningning, ay naglalakad sa pagitan ng pagkakasala at paghahanap ng kapatawaran. At si Mang Isko, ang ama na minahal ko, ay naglalakad sa gilid ng pagsisisi at pag-asa. Habang naglalakad kami papalapit sa aming tahanan, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang hangin ay malamlam at ang mga huni ng kuliglig ay tila mga bulong ng mga lihim na hindi pa nais lumabas. Hindi ko maiiwasang magtanong, paano kami makakabangon mula sa gulo? Paano ko mapapanumbalik ang tiwala ni Carlo? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang sarili ko sa salamin tuwing umaga? Hindi pa tapos ang kwento namin. May mga sugat na kailangang paghilumin, mga salita na kailangang sabihin, at mga desisyon na kailangang gawin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang maliit na apoy ng pag-asa na nagsisiklab sa aking puso, ang pag-asa na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na naghihintay. Ngunit bago ko tuluyang harapin ang bagong yugto ng buhay ko, may isang tanong na bumabalot sa aking isipan, sa kabila ng lahat, makakaya ba naming muling buuin ang aming pamilya? O ang lihim na ito ay magiging simula ng wakas? Ang sagot ay nakatago pa sa mga susunod na araw, sa mga desisyon na aming gagawin, at sa tibay ng aming mga puso. At sa gabing ito, habang nakatitig ako sa malawak na langit na may mga bituin, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito ay magsisimula lamang sa bagong kabanata, isang kabanata na puno ng pag-asa, pagsubok, at lihim na kailangang ilantad.